Yan ang yan, natin mabasa yung pangalan, pero yan ang modelo mga idol. DC12V 99,900W. Habang ginagamit daw mga idol ay umusok. May nakita tayo rito na bumigay mga idol. Ito yung kanyang pattern. Kung mapapansin nyo, ayan. Pakisum mo na lang para makita nito. Saan ba yung test probe natin? Ayan. Ayan mga idol, oh. Kung mapapansin nyo, may ano na yan, may copper na yan o magnet wire na nabalatan. Kasi nasunog ito mga idol, ayun yun, oh. Binaklas na natin yan, oh. Tinanggal na natin yung sunog na yan. At pinalitan natin siya ng magkatabing copper wire papunta rito sa may isang MOSFET na to mga idol, driver sa positive side yan. Wala naman siyang nasunog na gate resistor mga idol, gumamit siya ng 20 ohms. Kaya mag-test tayo ay walang sirang IGBT, ay MOSFET ang nakita nating salarin o naging problema mga idol, kaya nagkaroon ng high conduction. Ito, maluwag ito, yun ang katapat nun. Medyo mahina yung pattern na yon, lumuwag siya dahil diretso yan dyan, maliit yung pattern na yon, nag high conduction yung MOSFET mga idol, hindi kinaya nung pattern kaya bumigay. Kaya ito, ihigpitan lang natin to. Ayan, pansin nyo idol, oh, maluwag, higpitan na lang natin lahat. Ayan. Ayan. Para dumikit siyang maigi rito sa heatsink. Kasi dito sa baba mga idol, pansinin nyo, lahat ng kanyang drain mga idol ay yung tatlo pala ay wala ng pattern na hindi na nakakabit doon dahil dito na siya nakadikit sa heatsink mga idol. Itong isa lang na ito ang may pattern. Itong nag-loose mga idol, yung screw niya, kaya nag-high conduction nasunog. At hindi lang yan na nasunog mga idol. Gawan nyo na lang yan pagka nasunog, pwede naman yan mga idol. Okay naman yung kanyang MOSFET, kaya hindi na natin yan pinalitan. Ang indikasyon na okay yung MOSFET, hindi mo bumigay yung kanyang gate resistor mga idol. Pero para makasigurado kayo, test nyo na rin bawat isa. At ang isa pang nasunog mga idol, ito, yan yung nakita niyang umusok o yung naramdaman niyang umusok, yung kanyang cooker capacitor output mga idol. Dito sa may induction coil yan nakakabit papunta sa output. 475 ito mga idol. Pinalitan natin ng 4 microfarad na ganyang klaseng capacitor mga idol. At ang huli, testing na lang natin, tingnan natin kung gagana siya. Okay. Sabit natin yung mga papuntang rod. So, simple lang yung mga ginagamit natin pang test mga idol kasi hindi naman tayo gumagawa. Nagre-repair lang tayo. O yung pagre-repair at paggagawa na rin. Pero pagkukumpuni lang pala ang ginagawa natin. Hindi tayo nagmamanufacture o gumagawa ng binibenta. Repair lang tayo mga idol, repair lang. Okay, yan. Kabit na natin sa baterya. Yes, yun, umilaw na mga idol. Test na lang natin. Gaya ng ginagawa ko lagi. Tinitignan ko gagana yung flip-flop at yung high and low ng frequency ay okay na yun mga idol. Ayun. Tumutunog. At meron ng spark doon mga idol. Ayan, nakalow yan. I-high natin. Ano na. Ayun, nagbabago siya mga idol. At lagyan natin ng flip-flop. Yun, naka flip-flop pala yun. Ito naka flip-flop.
Yan. Ito walang flip-flop. Yan. At okay na siya ulit mga idol. Yun lang ang naging problema mga idol. Masunog yung pattern tapos itong cooker capacitor niya. Okay. Sana muli ay nakapag-iwan kami ng konting tips pagka may nakikita kayong mga nasusunog o napapansin kayong may nasusunog sa inyong fish stunner o fish shaker. Sa pagsipat pa lang mga idol, makikita nyo na agad yung problema. Kadalasan kasi sa mga ito, pumuputok pagka may nasisira ng pyesa. Gaya nito. Yan mga idol. Yung iba naman nagsishort, pero makikita nyo pa rin yung daan nung pagkasira niya. Okay, ganyan mga idol. Feel free. Kung may katanungan kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba. At sasagutin natin yan. Kung tungkol sa pagkukumpuni, pagpapalakas, pag-upgrade, at kung ano pa na pwede nyo itanong tungkol dito sa mga fish shaker na mga ito mga idol. Sasagutin natin yan sa abot ng aming makakaya. Okay, ganyan sa muli. Magandang buhay, magandang gabi na man na ngayon mga idol.